mismong etong media na yung nagtatanong dito kay Panelo at hindi niya maipaliwanag ng ayos mga kababayan yung itinatanong ng media dito. So ngayon pakinggan pa natin. Kasi sabi dito, abogado ni Duterte, iisa lang ang special power of attorney at waiver daw. Iisa lamang daw po yun mga kababayan. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Nagbabalik po kami dito sa Aksyon sa Umaga. Maituturing daw na pinakamahirap sa lahat ng presidential candidate si Mayor Rodrigo Duterte base po sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Mga kababayan ha, ang sabi pa nila dati nung nangangandidato itong si Digong sa pagka-presidente, eto daw si Duterte mga kababayan ng isang politiko na tumatakbo sa pagka-presidente na maituturing na pinakamahirap. Naniniwala ba kayo doon mga kababayan? Si Digong may tuturing na pinakamahirap na tumatakbo sa pagka-presidente, may 41 na ari-arian, pinakamahirap. Eh yun yung isa sa pinakamayaman mga kababayan. Alam ko namang miskin din na natin pangalanan dito. 4 lang yung ari-arian, samantalang si Digong mga kababayan, kita nyo, sasabihin pa nila pinakamahirap pero may 41 na asset. Ganun ba ang mahirap sa tingin nila? Ngayon ipagpatuloy pa natin. Pero siya naman ang pinakamabilis na lumago ang yaman. Ayon po yan sa isang pag-aaral. Narito ang report ni Ed Linggao. Si Rodrigo Duterte ang pinakamahirap sa mga presidential candidates kung pagbabasehan lang ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga kandidato. Noong 2014, ang net worth ni Duterte ay nasa 21.9 million lamang. Ayon sa datos ng Philippine Center for Investigative Journalism or PCIJ. 1/3 lamang yan ng net worth ni VP Jojo Binay na nasa 60 million pesos. At more or less 1/4 lang ng kay Miriam Santiago na nasa 73 million pesos. Naniniwala ba kayo sa 21.9 million na yan mga kababayan? Ako, di ako naniniwala dyan. Maaari mga kababayan na hindi niya i-declare lahat ng yaman niya nung tumatakbo siya sa pagka-presidente mga kababayan. Ano po? Anyway, pagpatuloy pa natin. At kay Grace Poe na nasa halos 90 million pesos. At nasa 10% lang ng yaman ni Marojas na nasa 202 million pesos ang net worth noong 2014. Pero kung titignan ang datos ng PCIJ, pinakamabilis naman ang pag-angat ng yaman ni Duterte sa lahat ng presidentiables. Sa final na 2015 SALN ni Duterte noong isang linggo lang na nakuha ng PCIJ, nasa 23.51 million pesos ang net worth ni Duterte noong December 2015. Kinumpara rin ng PCIJ ang pag-angat ng yaman ng mga presidentiables at ito ang kanilang nakita. Base sa records ng PCIJ, ang SALN ni Duterte noong 1997 ay hindi man lang umabot ng 1 milyong piso. Sa loob ng 19 na taon, lumago ang kanyang pag-aari ng 2,519%. Sunod si Binay na lumago ang kayamanan ng 1,975% noong nakaraang 25 taon. Pangatlo si Rojas na umangat ang yaman ng 1,483% sa nakaraang 2 dekada. Pang-apat si Miriam na umangat lamang ang yaman ng 50% noong nakaraang 2 dekada. Ang nakakagulat ay ang kay Grace Poe na nalugi raw ng 40% noong nakaraang 4 na taon. Kung bubusisiin ang SALN ni Duterte noong 2015, hindi makikitang sinasabing higit 200 milyong pisong nakadeposito raw sa BPI Pasig na ibinunyag ni Senador Antonio Trillanes. Sino ba namang uto-uto mga kababayan ang maglaladlad lahat ng asset mo at kayamanan mo? Tumatakbo ka sa pagka-presidente. Kahit sino mga kababayan, hindi naman kapanipaniwala yung sinasabi dito na etong si Digong ang isa sa pinakamahirap. May 41 asset ka pero ikaw yung isa sa pinakamahirap na tumatakbo. Tapos mga kababayan, nung ipinakita yung kanyang pera, nung 2017 na to, 1997 yon. Wait lang ulitin natin ng konti. Yan. Dito. Yan, nung 1997, meron siyang 897,000 mga kababayan at hindi daw umabot yon ng 1 milyon. Naniniwala kayo doon mga kababayan? Ako di ako naniniwala dyan. Pagpatuloy pa natin. Hindi man lang umabot ng 1 milyong piso. Sa loob ng 19 na taon, lumago ang kanyang pag-aari ng Tama yung sabi dito ni Ma'am Lydia Boxet. Ayan sabi niya dito, kaya nga abogado siya at alam niya na bubusisiin yon. Kaya nga po diba? Lalo na't abogado ito, alam nito kung paano itatago yung kanyang yaman at hindi maipapakita sa publiko at hindi siya mabubutasan.
abogado nga siya eh. Abogado siya na umaamin na nagtatanim siya ng ebidensya nung siya ay prosecutor pa. Mga kababayan, tapos sa tingin nyo, mauutakan siya na ilalabas niya lahat ng yaman niya? Eh di hinabol siya dyan, mga kababayan, ng BIR. Pangalawa, kapag ka sumobra yung yaman niya, mga kababayan, eh talagang maghihinala ang taong bayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. 2,519%. Sunod si Binay na lumago ang kayamanan ng 1,975% noong nakaraang 25 taon. Pangatlo si Rojas na umangat ang yaman ng 1,483% sa nakaraang 2 dekada. Pang-apat si Miriam na umangat lamang ang yaman ng 50% noong nakaraang 2 dekada. Ang nakakagulat ay ang kay Grace Poe na nalugi raw ng 40% noong nakaraang 4 na taon. Kung bubusisiin ang SALN ni Duterte noong 2015, hindi makikitang sinasabing higit 200 milyong pisong nakadeposito raw sa BPI Pasig na ibinunyag ni Senador Antonio Trillanes IV. Ang nakalagay lang kasi sa SALN ang total amounts ng cash at mga valuation as of December 31, 2015. Sa cash on hand, 14.8 million ang nilista ni Duterte. Kung ipagsama-sama diba? ang pera, alahas at investments, aabot raw ang kanyang personal properties ng 19.38 million pesos. Sa real properties o mga lupain at sasakyan, inilista ni Duterte ang 4 na lupa sa Davao City na nabili raw niya ng 480,000 pesos noong 1995 at 1996. Grabe mga kababayan, 41 yung asset niya. Pero yung lupa na inilista niya, 4 lang mga kababayan. O yan ba? Naniniwala ba kayo dyan mga kababayan na tama lahat ng inilathala ni Duterte na kanyang yaman or buong kayamanan niya? Kasi kung titingnan po natin mga kababayan, di ba natalakay na natin yung patungkol sa pamamakyaw nila ng ari-arian. Ngayon naman mga kababayan, na ito pinag-uusapan natin yung kanyang inilathala sa publiko na mga yaman niya or mga asset po niya. Tapos ang inilagay niya dito, 4 lang daw yung kanyang lupa. Pero may 41 na asset siya. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. 2 sasakyan lamang ang dineklara ni Duterte. Isang Toyota RAV4 na nabili raw niya ng 800,000 pesos noong 1996. At isang Volkswagen na 40,000 pesos lang noong 1978. Sinumite ni Duterte ang salin na ito noon lamang April 21, 2016. Ed Linggao, News 5. At kaugnay po ng Yan. balitang yan, Eto, pakinggan nyo to mga kababayan ha. Etong interview kay Panelo. Maganda to. kasama po natin live dito sa studio ang abogado po ni Mayor Duterte na si Attorney Salvador Panelo at ang Executive Director po ng Transparency and Accountability Network na si Vince Lazatin. Magandang umaga po. Magandang umaga. Morning. Okay, sisimulan ko muna Vince, kay Attorney Panelo. Dahil ito nga yung mainit, ang dala nyo, dumating kayo sa BPI, ang dala nyo ay SPA and not a waiver. So, ang tinatanong po ngayon, bakit hindi waiver ang bitbit nyo? Lalo na, malaki po ang kaibahan, di po ba, attorney, bilang isang lawyer na rin, sa SPA kumpara po sa waiver? Kasi very specific po yung nakalagay na power na ibinibigay po sa inyo ni Mayor Duterte. Ano bang intindi mo ng waiver, Cheryl? Ako po, kung akong tatanungin nyo, ang intindi ko po sa waiver ay kahit sino ay maaaring pumunta sa bangko at pinapayagan mo na kahit sino ay tignan ang iyong that particular account. Tama But din. doon po kasi sa SPA, kasi nabibigyan din po ako ng SPA, ay yung kung ano lang yung spesipikong nakalagay doon sa SPA, binibigyan ako ng power kung ano lang yung pwede kong gawin. With this kasi, attorney, nakalagay po ay para doon sa certificate, tumanggap noong sertifikasyon ng balanse at yun pong deposit. Tama po ba ang aming intindi doon sa ako bilang pag-intindi ko sa difference ng waiver at ng SPA? Alam po niyo, pag sinabi niyong waiver, ibig sabihin, tinatanggal mo ang iyong karapatan sa proteksyon ng batas. Ang batas ay nagsasaad na hindi dapat i-reveal ng isang bangko ang deposito ng isang kliyente. The moment you authorize someone, whether by SPA or whatever document, authorizing him to go over your record, then you're waiving your right to the protection of the law. So, yung SPA, Hindi, kasi ang pinag-uusapan kasi dito mga kababayan, yung waiver kasi, kaya naman hinihiling kay Duterte ni Trillanes para maipakita sa taong bayan
kung talagang walang malalaking pera na pumapasok na halaga dun sa bank account nitong si Duterte. Kasi mga kababayan, kung titingnan po natin, nahaharap si Duterte sa matinding aligasyon ni Trillanes na kung saan tumatanggap ng pera sa mga drug lord, mga kababayan, at pumapasok po ito sa bank account na kung saan ka-join etong si Sara Duterte. Ngayon mga kababayan, kung wala ka namang itinatago, di malaya kang ipakita sa publiko yung bank statement or yung kabuuan ng pagpasok ng pera at paglabas ng pera sa bank account mo pamula 2006 hanggang 2015 kung wala kang tinatago. Kaso nga lang ang problema dito mga kababayan, ang ipinapakita kasi ni Panelo yung SPA na sinasabi niya na yun na din daw yung waiver. Na yung SPA na yon at saka yung waiver mga kababayan naka-indicate lamang po para kay Panelo, hindi para sa lahat. Ibig sabihin, si Panelo lang yung may karapatan na makita yon at walang karapatang makita yon ng lahat. Parang ganun po kasi mga kababayan, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Waiver, iisa lang yan. Kaya nga natatawa ko kay Trillanes. Taka muna, natatawa ko kay Trillanes kasi sinasabi niya, SPA lang naman naman dala, hindi naman waiver. Ano naman tingin mo? Pag ikaw ay nag-waive ng right mo sa... Kasi exclusive sa iyo yan eh. Opo. Pero pag binigay mo sa iba, o di tinatanggal mo na yung karapatan mo na ikaw lang ang pwedeng tumingin. Opo, pero po, di po ba lumalabas po dito sa SPA, kayo lang po ang pwedeng sumilip, tumingin, tapos ibabahagi nyo po sa publiko? Ganun po ba ang mangyayari? Ibig sabihin, my client has waived his right to the protection of the law na siya lang ang pwedeng tumingin. Di ba? The waiver, O, wini-waive po niya yon sa inyo lamang po, kasi sa inyo lang it's po still a waiver. nakalagay. It's still a waiver. He's waiving his exclusive right. But we're asking po, ang kinihingi Ay, po hindi. kasi na klase ng waiver ay para masilip po ng sambayan ng Ay, Pilipino. hindi. Pag winave ng isang tao ang kanyang karapatan sa protection ng batas, wini-waive mo. Ngayon, nilabas ni Opo. Mayor Duterte sa akin. So, ibig sabihin, hindi niya ako pwedeng i-demanda, hindi niya pwedeng i-demanda ang bangko kasi winave niya na nga yung right niya Opo. sa protection ng batas. Pero, kaso nga lang, ang tanong kasi dito, si Panelo lang yung nakakakita at nakakay Panelo kung ibabahagi niyo sa publiko or hindi. Ang gusto kasi ni Trillanes, mga kababayan, at ng taong bayan, sila mismo ang makakita nung nilalaman na ng bank account nitong si Duterte. Yung bank statement pamula nung 2006 hanggang 2015. Kaya nga kung makikita nyo mga kababayan, yung inilabas ni Panelo sa public noong mga panahon na yan, limitado lang. Ano ba yung inilabas ni Panelo? Yung current balance mga kababayan nung bank account nitong si Duterte na 17,000. Hindi nila ipinakita sa publiko yung bank statement pamula noong 2006 hanggang 2015. Yun mga kababayan kasi yung tinutukoy dito ng sambayan ng Pilipino na dapat daw etong si Duterte mag-sign ng waiver para maipakita sa taong bayan kung may katotohanan ba talaga yung ibinibintang sa kanya or wala, mga kababayan. Kasi nga naman, ang sinasabi ni Trillanes, may pumapasok na malalaking amount nung panahon na si Duterte, mga kababayan, nung panahon ng 2006 hanggang 2015 sa bank account nitong si Digong. So ngayon mga kababayan, kung mapapansin nyo, saglit na ipakita nila yung bank statement ang ipinakita lang nila sa atin nung mga panahon na sila pang nasa kapangyarihan at mainit itong usapin na ito, current balance lamang po na 17,000. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. sa amin po, kung ako ang pupunta, hindi ako bibigyan ng bangko kasi Tama. wala akong SPA, ikaw lang ang may SPA eh. Tama po. Kasi kung yung waiver para sa lahat at naipamahagi sa mga media, pag yung media pumunta do sa bangko at may daladalang waiver na pinapahintulutan ni Duterte, masisilip ng media yan at mabubusisi ng media. Mga kababayan, kaso nga lang ang problema, yung waiver kasi at yung SPA na tinutukoy ni Panelo ay para lamang po kay Panelo, na nagpapatunay na hindi pwedeng idemanda ni Duterte yung bangko at saka itong si Panelo. Pero kung ikaw, mga kababayan, ay media, pupunta ka doon at sasabihin mo na titingnan mo yung record nitong si Duterte, hindi ka pagbibigyan. Kasi nga yung waiver para lamang kay Panelo at hindi para sa lahat. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Ba ako sa intindi Correct. ko? But still, the client is waiving his right to the protection of the law. Ba't hindi na lang po waiver na katulad na para po na lang sa lahat? At Ayan! para Oo. in general, kayo lang po kasi ang Oh, ino-authorize. yes, but I've been authorized also to make it public.
Okay, that it wasn't clear eh. Very clear yun. So you'll make it public once na makuha nyo po. Unang-una, tinan mo yung kanyang, itong document na ito, Opo. specifically, nagre-request siya ng particular account. At nakalagay dito sa form ng BPI, wini-waive niya. Very clear yung paragraph na yan. Opo. At nakapirma si Mayor Duterte. Ibig sabihin, talagang wini-waive niya lahat. Okay, so ang lalabas po ay ang hiningi nga po sa inyo ng BPI, yan ay hindi nyo na po hawak, 7 araw. So pagkatapos na po yun ng eleksyon, Teka muna. Attorney Panelo. Teka muna. Nagpunta ako doon, meron akong waiver or Yes, SPA. opo, ito po. At meron pa siya at the same time request na tingnan ko yung kanyang record Opo. at ibigay sa akin para may pakita ko naman kay Mr. Trillanes. Ayan sabi ng bangko, sabi niya, unusual ho yung hinihingi yung request sa amin. Hindi ho standard yan. Kaya pwede ho ba pag-aralan namin, magkukonsulta pa kami sa aming outside counsel. Sabi ko, teka muna. Kako, klaro naman yung SPA saka yung waiver. Ang hinihingi lang naman sa inyo ng kliyente ko, magbigay kayo ng certification na wala siyang 211 million. Ang tanong ko sa inyo, in-examine yung record. Opo, meron ba kayo nakita 211 million pesos, whether Alam niyo mga kababayan, kung ako yung inaakusahan ni Trillanes ng ganyan, ang gagawin ko mga kababayan, kung ako lang, pupunta ako ng bangko tapos hihingi ako ng bank statement pamula 2006 hanggang 2015. At yun ang isasampal ko mga kababayan kay Trillanes para lamang mapatunayan na walang katotohanan yung sinasabi niya sa akin. Napakadali niyan kung tutusin mga kababayan. Kung si Duterte lang, sana yung mismong humihiling nun. Ano po, at kung siya mismo ang magpapakita sa publiko na walang katotohanan, yung ibinibintang ni Trillanes sa kanya na tumatanggap ng pera, milyon-milyon na pera, dun sa mga, mga kababayan, sa mga drug lord. Kasi kung etong si Panelo, ang uutusan niya, bibigyan niya ng SPA mga kababayan at waiver na para lamang kay Panelo, nakakay Panelo yon kung ilalabas niya sa publiko or hindi. Kaya nga limitado lang yung inilabas ni Panelo sa publiko. Hindi niya ipinakita pamula umpisa hanggang 2015. Mga kababayan na record. Ano po, ng pagpasok ng pera at paglabas ng pera sa bank account nitong si Duterte. Ano po, ngayon ipagpatuloy pa natin. collectively, or cumulatively deposited to his name at the inception of the account. Wala po. Wala pala. Di-issue nyo ko ng certification. Pero kayo rin po ba ay hihingi, pwede rin po bang ilabas yun na yung buong transactions po, the history Yan! of the transaction, magkano yung pumasok, lumabas, ito po Yan yung tinutukoy natin sa inyo kanina mga kababayan para lang matapos sana yan, lahat ng mga inaakusa kay Duterte. Kung talagang malakas ang loob ni Duterte at alam niya sa sarili niya na wala siyang kasalanan, kahit siya na lang yung gumawa at mag-request niyan Re-request siya ng bank statement pamula 2006 hanggang 2015 mga kababayan. At siya mismo magpapakita sa publiko kung talagang matapang lang at alam niya sa sarili niya na hindi talaga siya tumanggap ng pera sa mga drug lord. Kasi ito yung sinasabi dito, yung paglabas ng pera at pagpasok ng pera, kabuuan. Mga kababayan, ano po, kasi makikita naman dyan kung ano yung mga amount na pumapasok sa bank account nitong si Duterte. Ano po, ipagpatuloy pa natin. po ba isa sa publiko rin po ninyo, Attorney Hindi na nga Panelo? kailangan magiging irrelevant kasi nga he diba? raised the issue Diba? na merong 211 million pesos sa kanyang account. Yun nga hinihingi namin Mulat sa pool, walang ganong pera, whether at the inception, during, at the end. O so ano pa, di magiging irrelevant na yung mga transaction na sinasabi mo. Matanong ko lang po, Attorney, ibinigyan na rin naman po kayo ng waiver. Ano po, ng SPA niya, Mayor Duterte. Bakit hindi na lang niya kasi siya na ang pumunta sa Yan, bangko, may diba? history siya na magsiwala. Total, parang lumalabas din na open na ako Sige, silipin mo, ikaw To be honest mga kababayan, on the spot natin to ginagawa ng reaction. Ito, on the spot natin ginagawa ng reaction yan. Hindi ko pa napapanood yan. Mga kababayan, ito siguro nung pumutok itong balitang ito, bata pa ako nito kasi 2016 to mga kababayan Ngayon mga kababayan, ito ginagawa natin to ng on the spot. Kita niyo yung sinasabi dito, bakit hindi na nga naman si Duterte ang magsiwalat? Kasi mga kababayan, bilang isang taxpayer at bilang isang pumupunta ng bangko, sumasahod, mga kababayan, alam natin yung ganyan
na kung wala naman nga talagang itinatago, bakit hindi na lang siya ang magsiwalat sa publiko ng kabuuan na pumapasok sa kanyang bank account na halaga at lumalabas. Mga kababayan, ano po, ganun lang kasimple kung wala talagang tinatago. Kasi dito mga kababayan, medyo umiiwas na itong si Panelo eh. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Na bahala, Attorney Panelo, para lang po mas mabilis at mas makita po ng tao yung sinseridad na talagang wala po siyang itinatago. Ito na, I'm sure it would be easier and faster. My goodness, Bilang Cheryl. may-ari po ng account ay mas madali pong humingi ng history ng aking bank accounts. Tama. At siwalat ko na lang sa publiko. Another, my goodness, Sherry. Okay, sige lang po. Okay, ako po ay nagtatanong bilang isang mamamayang Pilipino. Nung si Mayor Duterte ay nag-announce Opo. na magwe-waive siya ng kanyang karapatan sa protection ng batas, Sabi ni Ma'am Alay Bakset, yes, sasampalin pa nga. Di ba nga, gusto niyang sampalin si Trillanes, kung siya na lang ang gumagawa niyan at isampal niya kay Trillanes kung wala talaga siyang tinatago, pero hindi niya kayang gawin yan. Bakit mga kababayan? Kasi kung makikita niyo naman doon sa Quadcom hearing, talagang guilty pag binabanggit na the former Senator Trillanes yung patungkol sa bank account nitong si Duterte. Kaya nga mga kababayan, hindi niya kayang gawin yan na siya mismo ang magsiwalat sa publiko ng bank history or ng bank statement niya mismo. Mga kababayan, hindi niya kayang gawin yan kasi nga baka mamaya totoo yung sinasabi ni former Senator Trillanes. Kaya nga kung makikita nyo, medyo iwas si Panelo dito sa mga tanong. Ano po nitong si Cheryl? Anyway, pagpatuloy pa natin. in effect sinasabi niyang, wala akong tinatago. Tingnan niyo ang aking waiver. Tingnan niyo ang aking deposito. So, it should erase all doubts as to whether or not he has that kind of amount as alleged by Mr. Trillanes. Hindi siya kailangan pumunta sapagkat unang-una, marami siyang kinakampanya, ilang araw na lang eh. He cannot afford that. That is precisely why he has his lawyer, Apo. and that's me, to go there in his behalf. Isang araw nga lang yan, kayang ibigay na lahat mga kababayan eh. Yung bank statement, pag humingi ka nun, isang araw lang kaya nang ibigay yan, mga kababayan. Yan naman ay hindi kabawasan dito sa oras nitong si Digong, mga kababayan. Kahit pa sabihing nangangampanya siya, hindi kabawasan yung isang araw. Kung gusto mo talagang may mapatunayan at gusto mong masabi sa publiko na malinis ka at hindi ka tumatanggap ng pera sa mga drug lord. Pero, mga kababayan, kung ikaw ay alam mo sa sarili mo na yung nagpupondo sa'yo at sa campaign mo, pera, di umano, na galing doon sa mga drug lord, mga kababayan, talagang marami kang dahilan para lamang hindi maipakita sa taong bayan yung record na hinihingi ng taong bayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. And issue the special power of attorney. Attorney Panelo, pupuntahan ko lamang po si Mr. Lazatin. Bilang director po, executive director po ng Transparency and Accountability Network, ano po ang reaction with what happened yesterday? Dahil nga po nagugulo na ang taong bayan dahil lang dito sa waiver at sa account nga po ni Mayor Duterte. Ano po, na SPA ang hawak nga po instead of a waiver? Sa akin kasi, simple lang yun eh. Opo. Sabi nga ni Mayor Duterte na doon sa first debate na sa publiko niya lahat ng mga accounts niya, lahat ng mga, he waives his rights, di ba? Ang nakita natin kahapon, itong hawak ni Attorney Panelo is a special power of attorney. Hindi naman nakalagay waiver eh. Special power of attorney. Eto nga, waiver. Makikita talaga yung special power of attorney eh. Kung pwede tayong gumawa ng isang analogy. Halimbawa, si Mayor Duterte may bahay. At sinasabi niya, at sasabihin niya, ay walang laman yung bahay ko, wala namang akong tinatago. So I will give you a special power of attorney to look at my kitchen. Hanggang kitchen Hanggang kitchen lang. Paano yung restaurant na house, di ba? Oo. So parang ganun yung special power of attorney. Napaka-cated ang sinasabi ni Attorney Panelo na waiver. Kasi mga kababayan, dito sa SPA na ipinapakita ni Panelo, ang hinihiling lang nila dito yung current balance, mga kababayan, ng bank account nitong si Duterte. So hanggang dun lang yon. Tandaan nyo mga kababayan kaya kung makikita nyo noong 2016 ang ipinakita lang nila at ang ipinakita lang nila sa publiko yung 17,000 na current balance lang naman talaga nung bank account nitong si Duterte. Hanggang dun lang yon kasi hanggang dun lang yung request po nila. Mga kababayan, so tama itong sinasabi dito
ng katabing ito ni Panelo. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Hindi naman waiver yan eh. Waiver is to the whole bank account, its history, everything. Alam niyo, tama. Kung lang tinatago, ano bang kinakatukan Attorney ni Yan! Mayor Baka Duterte? naman, pwede Natatawa na nyo, lang ako. pasensya na po kasi Natatawa syempre. sapagkat di kayo pareho Kasi, abogado. kaya nga, exactly. Pero hindi ibig sabihin, wala kaming alam, Ito, di ba? tingnan mo, may dokumento. Ang dokumento, ito na nga yung waiver, nakatas dun sa SBA. Sinasabi rito, babasahin ko ha. I hereby authorize the bank to disclose whatever information relative to my deposit account by virtue of this certification issued upon my request. I hereby waive my rights under Hindi kasi mga kababayan, napapahiya siya dito eh. Kasi nga naman, ang ipinapakita niya, yung ang malimit niya ipakita yung SPA. Na kung saan tinutukoy niya na yung SPA daw, yun na daw yung waiver. Mga kababayan, ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. the bank secrecy law and other applicable law. I hereby further release the bank, its director, officers, employees, or agents from whatever liability that may arise from such disclosure. Waiver na nga, my Ayun, goodness, sige. another my goodness. So, ang Okay, ibig sabihin, pasensya na po. ba't kailangan may special power of attorney? Eto na nga. Kung yun. You need a special power of attorney because you're giving me the authority to receive everything. Okay, given po na sabi nyo nga po bilang lawyer, okay, pareho lang po yan. So once po na makuha nyo, regardless before or after the elections, ang sinasabi nyo po ay lahat Oh, yes. na makukuha nyo, Yes. na matatanggap nyo sa BPI, ay isa sa publiko po ninyo. Yes, in fact. At ano, kasama po yung in and out, yung history po ng kanyang bank alam mo account. bakit lahat? Opo. Eto na nga nakalagay dito. Ito yung mo SPA. To show the current balance as well as the fact that at no time since the opening of the account, ibig sabihin, binubuksan mo lahat mula sa opening. Eh si Trillanes hanggang 2012 lang yata o 14 lang hinihingi niya. Kami nga, hindi, buksan mo na hanggang sa dulo. But if you do that, it will take months. Kasi isa-isahin mo yon, magkakaroon ka ng... Eto, tanong natin mga kababayan, ipinakita ba nila sa publiko yung record ng bank account ni Duterte pamula 2006 hanggang 2015 mga kababayan? Or pamula na lang dun sa dulo hanggang sa 2015 mga kababayan, ipinakita ba nila sa publiko? Nanalo na lahat-lahat si Duterte sa pagkapresidente, natapos na yung kanyang termino mga kababayan. Eto, tanong ko lang naman. Press 1 nga mga kababayan, kung nakita ninyo yung bank statement nitong si Duterte noong panahon ng 2016 hanggang sa natapos yung kanyang termino. Press 1 nga mga kababayan kung nakita ninyo, press 2 kung hindi. Ayan, comment mga kababayan. Press 1 kung nakita ninyo, press 2 kung hindi. Kasi ako talaga, to be honest, hinahanap kanina yung mga sinasabi dito ni Panelo, pero isa lang yung nakita ko yung 17,000 na current balance na ipinapakita nila mga kababayan noong 2016. Yun lang yung nakita ko. Pero yung yung bank statement ako saan nakalagay dun yung in-out ng pera, wala akong nakita. Mga kababayan, to be honest, baka kayo, may nakita kayo, pwede nyong isend sa akin. Sa Facebook natin, mga kababayan, pwede nyong isend. May TikTok tayo, pwede kayo mag-message doon, pwede ninyong isend, mga kababayan, kung may nakita kayo. Kasi ako, hinanap ko na talaga ng hinanap, wala akong nakita. Ano po, ang nakita ko yung 17,000 na current balance. Yun lang, mga kababayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Computation doon. But obviously, the bank, the PI, has did that already. Kaya tinanong nga ko sila, meron ba? Wala. Singly, collectively, cumulatively. Sir, wala. O then you issue me a certification. Sir, pag-aralan namin. Siguro po In maganda. fact, Ayan, challenge in po fact, ito I sa was BPI. demanding BPI. Sabi ko, pag hindi nyo binigyan kami ng certification based on your records, I will sue this bank to every cent it has. Okay. Mas detalye Attorney Panelo ang hingin nyo. In other words, ang punto ganito, hinamo si Trillanes, si Mayor Duterte, na mag-waive ka. Nag-waive na nga siya. Gusto niya nga ilabas. Eh, ang bangko ang nakikiusap na wag muna. O hindi, kasalanan ba ni Mayor Duterte yun? Sir Vince, O baka naman ngayon, pwede na. Kasi, di ba, sa Quadcom, nagbitaw ng salita, etong si Digong, mga kababayan, na handa naman siyang mag-sign ng waiver. O di baka naman ngayon, pwede na. Pwede nang ipasilip sa publiko yung bank statement ni Duterte pamula nung umpisa hanggang sa ngayon, mga kababayan, hanggang ngayon. Yun yung mas maganda. Since nangako na naman sa Quadcom itong si Duterte na ilalabas niya lahat, mas maganda ipakita na niya sa publiko.
Ano po, para matapos na itong isyong ito. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Gaano po, sa lahat po ng kandidato, ito generalize ko po, gaano kaimportante pong malaman ang laman ng kanilang mga bank accounts para hindi na mauwi sa ganito na we're on the last stretch of the election na deciding factor na nagagawa pang pamukol sa isa't isa whether totoo or hindi po. Yun. Kaya napaka-importante itong SALN na dapat i-disclose doon ng mga lahat ng public officials yung mga details ng kanilang mga assets, whether it's house and lot, properties, bank accounts. Para malaman ng tao kung ano bang katotohanan doon sa kayamanan ng isang public official. Ano? Tama. So it's really important na pati yung details ng mga ilang bank accounts, kung saan bangko, dapat ilagay dun sa SALN nila. Kaso parang lumalabas din po sa mga SALN, sa mga balita or lumalabas sa mga balita, hindi rin laging totoo yung inilalagay ng mga kandidato or ng mga opisyal ng gobyerno. Kaya hindi ako naniniwala, mga kababayan, na yung sinasabi ni Panelo na si Duterte ang pinakamahirap na kandidato noong 2016, isang malaking kalokohan yan. Kasi mga kababayan, pwede nilang dayain yung inilalagay nila sa kanilang SALN. Pwede nilang i-include lahat, pwede namang hindi. Pwede nilang isama lahat, pwede namang hindi. Mga kababayan, ano po? Anyway, ay Ma'am Ninya Chupapi, mega love shoutout po ha. Thank you po sa panonood. Kaya nga kung titingnan po nating mabuti, yung sinasabing si Digong ang pinakamahirap, may 41 asset. Pinakamahirap, 4 lang ang lupain, pero 41 yung asset. Tapos sasabihin pa nila, pinakamahirap, hindi ka panipaniwala yan. Mga kababayan, ano po, ipagpatuloy pa natin. Na totoo yung kanilang SALN. Yun ang problema natin. Nakita natin kay Chief Justice Corona, di ba? Yun ang, dun siya sumabit dun sa SALN declaration niya So, I think government officials kailangan talagang to take these disclosures very seriously, and not to take it lightly kasi sasabit sila Alam mo, may remedyo dyan. Okay. Gumawa ng batas na pag ikaw'y kandidato, kahit anong position mo, you waive all the rights under the law, yung protection mo. Ganun lang kasimple yun All Congress has to do is to enact a law Okay. that will waive all the rights of the candidates to the protection of the bank secrecy law. Ganun lang kasimple. So pwede pala talaga mga kababayan nung panahon ni Digong, pwede pala mangurap ka ng mangurap. Tapos mga kababayan, kapag ikaw ay dadayain mo yung SALN mo, pwede pala. Bakit? Dahil merong remedyo. At yung remedyo, ito yung sinasabi ni Salvador Panelo. Alam nyo, sa kanila kasi mga kababayan, ng katuwiran kasi nila, kapag may problema, merong remedyo. At yung remedyo na yun, mga kababayan, gaya nga ng sabi dito, ang isang problema, minsan sa mga politiko, hindi sila naglalathala talaga ng totoong SALN or totoong yaman nila. Ngayon mga kababayan, ang sagot ni Panelo dyan, meron namang remedyo. Kaya pala nung panahon nila, talagang sobra ang korupsyon mga kababayan. Kasi kapag ka nagnakaw ka sa pera ng taong bayan, huwag kang mag-alala kasi may remedyo dyan. Yan yung katuwiran nila. Ano pa, ipagpatuloy pa natin. I think congressmen will do that. Sila elected O official. hindi abolish natin. Kung hindi yun sila... ang... Ay, hindi rin pwede abolish katulad ng sinabi ni Hindi. Ni Mayor Duterte. Teka muna, mali kayo doon. Tanda mo, si Mayor Duterte at the inception of his campaign, hindi pa nga siya kandidato, sinasabi niya, ayaw ko magpresidente kasi may problema tayo dyan dahil maraming institutional restraints. Kailangan magdi-declare ako ng revolutionary government dyan. Alam mo, yung kandidato, pag sinasabi mo na yan sa elektorado kung anong gagawin mo at binotohan mo siya, you're giving him the mandate, the authority to do what he wants to do kasi sinabi mo na sa kanila. Tingnan natin sa darating na May 9 But he will kung not ano do po that. ang lalabas No, natin. but he will not do that because he said, no, I'm trained as a lawyer. Okay. Gagawin ko in accordance with law. Pero kung gagamitin niyo naman ng batas para sirain niyo ang proteksyon sa sambayan ng Pilipino, then I will do my duty as president. Thank you so much for joining us. Sorry po, maiksi po ang ating oras, pero ayan, may natutunan kung bakit tayo. kasi- Pareho ang waiver sa SPA, sabi ni Attorney Kung bakit kasi Panelo. wala kang programang isang oras ka? Ay, sa O yung management, bigyan niyo to para Kita nyo yung sinasabi ni Panelo na parehas daw yung waiver at saka SPA, mga kababayan. Hindi nyo ba napapansin? Umiiling. Umiiling mga kababayan yung katabi niya. Ito, tingnan nyo mabuti. Kung bakit kasi Panelo. wala kang programang isang Eto
Thank you so much for joining us. Sorry po, maiksi po ang ating oras, pero ayan, may natutunan kung bakit tayo. kasi- Pareho ang waiver sa SPA, sabi ni Attorney Kung bakit kasi Panelo. wala kang programang isang oras ka. Ay, sa O yung management, bigyan nyo to para mahaba-haba ang usapan. Marami pong Mr. Manny salamat. Pangilinan, I'm already calling your attention. Attorney Sal, thank you so much for joining us. Thank you for So ngayon mga kababayan, naintindihan nyo naman, ito yung sinasabi ng mga DD-shet na ito daw si Duterte naglabas naman daw ng waiver dati. Nag-sign naman daw siya ng waiver dati with matching SPA pa nga na sinasabi ni Panelo na parehas yung SPA mga kababayan at saka yung waiver. Pero kung titingnan po natin mga kababayan, natapos na lahat-lahat yung termino ni Digong, wala tayong nakita na bank history or bank statement nitong si Duterte pamula 2006 or pamula umpisa hanggang sa nangandidato siya bilang presidente mga kababayan. So ibig sabihin lang noon, ang ipinapakita din nila sa public is yung 17,000 na current balance nung bank account at itinatago nila yung mismong bank statement nitong si Digong.